Mashallah, yun po yung ating password. Ang napakinggan nyo ay ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nakahulugan po nun ay walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Ayan. At ako po ang inyong lingkod, Insan Walid, dito sa programang BSM or Boses ng Social Media. Ayan. At ito na po yung ating in-announce na live audio. Ayan, kung saan magkakaroon tayo ng tinatawag na pagbasa ng banal na Quran mula sa original na lingwahe kung paano ito in-reveal sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa wikang Arabic at susundan po natin ng pagpapaliwanag sa wikang English. Ayan, at last yung ating pinaka third language ay ang tinatawag na nagagamitin ay ang ating wikang tinatawag na banyaga o wikang Filipino o Tagalog. Ayan. At bago po ang lahat, binabati ko po muna kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan at ang pagpapalat awa ng Allah at ang mga biyaya ay sumainyo. Allahu Akbar. Ayan. So bago po ang lahat, Mashallah. So, ngayon po ay ang ating tinatawag na panalangin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa isinumpang Satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Ayan. At ang tinatawag na panalangin po na karagdagan natin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayan. At ako po ay muling bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga kapatiran at maging sa ating mga kamag-anakan, mga kababayan, maging Muslim o hindi pa Muslim. Ayan. At iniimbitahan po namin kayo na pag-aralan natin. Kasama po tayo na mag-aral tayo ng tinatawag na revelasyon ng Panginoon Diyos. Ayan. So, sa ating system na gagamitin sa oras na to, sa pagkakataong ito, magkakaroon tayo ng pakikinig. So, makikinig po tayo ng ito yung ating first step. Makikinig tayo ng mga verses na tinatawag na revelasyon ng Panginoon Diyos sa wikang Arabic, which is the pinaka-original revelation, kung paano ito ipinahayag, kung paano ito ipinadala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel patungo sa mga propeta. Ayan. So, specifically po sa last prophet na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang Arabo. So that's why Arabic language po ang tinatawag na nakarating sa kanya upang ito'y kanyang maunawaan. At ang pangalawa, so first is listening. So pangalawa is reading in chorus. Ayan. So pwede na po tayong magbasa. So sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at so mayroon tayong gagamitin na audio dito kung saan magkakaroon tayo ng pagko-chorus inshallah. At yung third system natin yung tinatawag na reading in English. And wikang English, kung paano natin to maunawaan sa pamamagitan ng wikang English. At ang pang-apat ay ang
reading o pagbasa sa wikang Tagalog sa ating banyagang lingwahe na tinatawag na Filipino. Ayan. So Tagalog, ayan, sabi nga taga-ilog, ayun. Yun po yung ilan sa ating mga gagawing system sa pagkakataong ito. Habang pong ating hinahantay ang ating mga tagapakinig. Ayan, alhamdulillah. At bakit po natin to dapat pag-aralan? Ano ba yung mga advantages? So, ito po yung benefits of tinatawag na pagbabasa ng tinatawag na salita ng Panginoon Diyos. So, benefits of reading with comprehension o understanding in Quran. Ayan. So, bukod sa binabasa natin to, pinag-aaralan natin bigkasin dahil hindi naman natin to tinatawag na mga original na lingwahe o mother language, kaya naman mayroon tayong pagsusumikap dapat dito, yung pagtitiis. Ayan, kung saan atin itong bibigyan ng oras at bibigyan natin ng sapat na katarungan ang mga bawat letra, inshallah. Ayan, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, mayroong sinasabi dito na ito'y hadith o winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, Bismillah, sinasabi dito yung man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hazana bi asri liha la aqawlu lika alif lam mim harfun wa lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ayan, ito po'y binika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naiulat ni Al-Bukhari at Muslim. Ayan, may basihan po at may tinatawag na authentic na mga nagsaad at nagtala nito. Ayan, kung saan ito'y winika sa wikang Tagalog po. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakano ang kapayapaan ng Allah, ang sinumang bumasa ng kahit na isang letra mula sa aklat ng Allah, ito yung banal na Quran, ay mayroon siyang gantimpalang isang hasanah. So ano ba itong hasanah na tinatawag? Ito po yung gantimpala sa isang gawain. At ang isang hazana o gantimpalang mabuti ay babayaran ito ng 10 beses. So times 10 ang tinatawag na magiging great reward ng Panginoon Diyos sa atin dito. So sinasabi dito, hindi ko sinasabi na ang alif o ito yung isang letra na tumutukoy sa letrang alif, lam, mim ay isang letra. So ang bawat isa dyan ay isang letra, subalit ang katotohanan ay ang alif ay isang letra, ang lam ay isang letra, at ang mim ay isang letra. So ito po yung sinasabi na isa sa mga advantages o benefits ng pagbabasa ng banal na Quran. Ulitin po natin, ang sino mang bumasa ng kahit na isang letra mula sa aklat ng Allah o ang banal na Quran ay mayroon siyang gantimpalang isang hazana. Na ang gantimpalang ito ay meron tinatawag na pagtutumbas ng 10 beses. Ayan, tutumbasan po ito ng times 10. So sinasabi nga dito na mga wikang tinatawag na letrang Arabic katulad ng alif, lam, mim ay isang letra na kung saan ay magkakaroon to ng bibigay ng reward na tinatawag na 10 beses na hazana, gantimpalang mabuti sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung benefits ng pagbabasa ng banal na Quran. So ito po yung ating binanggit ngayon, ang kahalagahan ng pagbasa ng banal na Quran. So ito na po yung ating direct to the point. So umpisan po natin sa pagbasa at tinatawag na katulad ng sinabi natin na first system natin, listening to Arabic verses. Second is reading in chorus. Third is reading in English. Then fourth is reading in Tagalog. Ito yung tinatawag na kapaliwanagan ng banal na Quran. So paunlakan po natin na tinatawag na pakinggan. So umpisahan po natin sa pagbabanggit ng tinatawag na
al-istiadha o ito yung ang paghingi ng kalinga sa Allah o pagpapaadya. Ito yung pagbabanggit ng A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ito po yung pinakakapaliwanagan. Ginawang panuntunan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nagbabasa na ng dakilang Quran na hilingin ang kalinga niya mula sa syaitan na isinumpa na kanyang sinabi batay sa pagkakasalin sa wikang Tagalog po. At kung nais mo o ikaw na naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigkasin ang anumang talata sa kabanal-banalan na Quran, ay hilingin mo ang kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ni syaitan na isinumpa at inalayo mula sa awa ng Allah. So ito po'y may batayan. Ito'y nakasulat sa banal na Quran sa kabanata tinatawag na 16. Ito yung Surat An-Nahl. So sa verse 98. So banal na Quran chapter 16 verse 98. Ito po yung batayan natin, proof. Ayan. So mayroong tinatawag na matibay na pinagkuhanan na tinatawag na teksto mula sa banal na Quran dahil sa ang dakilang Quran ay gabay sa sangkatauhan at lunas sa sakit na pagkaligaw ng puso. At si syaitan ay nagdudulot ng mga masasama at mga panlilinlang na kung kaya inuutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nagbabasa ng banal na Quran na gawin nilang tagapangalaga ang Allah subhanahu wa ta'ala mula sa isinumpang syaitan at sa kanyang pambubuyo at sa mga kasamaan ng kanyang mga tagasunod. So ang mga tinatawag na at nagkasundo ang mga pantas o mga scholar ng Islam ng istiadha ay hindi kabilang sa dakilang Quran na kung kaya hindi ito naisulat sa banal na Quran. So ang tinatawag na batayan po lamang natin ay ang nakasulat sa tinatawag na chapter 16 verse 98. Ito yung pagpapakupkop sa Allah at bilang gabay at ang kahulugan ng A'udhu billah, ito yung ay hinihingi ko tanging sa Allah lamang na nag-isa ang kanyang kalinga. Nagpapakupkop ako sa kanya, sa Allah, at hinihingi ko ang pangangalaga niya. Ayan, at pangalagaan niya ako. So ito yung kahulugan namang minasyaiton, mula sa syaitan. At sa lahat ng mga walang galang na masuwayin mula sa mga jin at mga tao na nililihis niya ako sa pagsunod sa aking Rabb o sa aking Panginoon na tagapaglikha sa pagbabasa ng kanyang aklat. At ang rajim, ito yung tinatawag na kahulugan sa wikang Tagalog, ang isinumpa na malayo sa lahat ng kabutihan. Ito ang kahulugan ng tinatawag na A'udhu billahi minasyaitonir rajim. So, ito po yung ating tinatawag na mga ilan sa mga dapat na tinatawag na maging batayan sa pagbasa ng banal na Quran. So, kabilang po tayo sa nag-aaral. Ayan, alhamdulillah. At nais nating batiin ang ating mga kapatiran sa Islam. Alhamdulillah. At maging ang mga kababayan natin na hindi pa Muslim. So, kabilang po sa ating mga tagapakinig ngayon sa kasalukuyan na si Brother Ustad Walid. Ayan. Ustad Walid, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Ayan. At si Brother Ustad Dawood. Ayan, mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pansamantala po, pakinggan po natin itong ating tinatawag na password. Bismillah. Ayan. So, ang kahulugan po ng La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ay walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. Ayan. So, proceed na po tayo ngayon. So, ang ating tinatawag na first chapter ng Banal na Quran, ito yung tinatawag na chapter 1 ng Banal na Quran, ang Al-Fatiha. So, ito po yung tinatawag na ang panimula
o ang pambungad ng banal na Quran. Ayan. So, sabi nga natin, pakikinggan po muna natin unang-una. So, masasabay na po natin, alhamdulillah, at on the second part, ito'y atin talagang babasahin. At yung pangatlo, sa pagbabasa naman sa wikang English, at ang tinatawag na pang-apat na system natin o pamamaraan, ito yung pagbasa sa banal na Quran sa tinatawag na mula sa tafsir o sa pagpapaliwanag sa banal na Quran. Ayan. So, ito yung kapaliwanagan. So, ito po yung ating audio na gagamitin, inshallah. So, actually, ginamitan natin ng application sa cellphone kung saan mapakikinggan po natin ng isa sa mga sheikh na nag-audio nito. So, napakaganda po ng kanyang mga tinig at ang pagbibigkas niya ng mga letra ay tinatawag na merong katarungan. Ito'y kanyang tinatawag na hinimay-himay at pinadali dahil madali po natin itong masasabayan din, inshallah, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito na po yan. Bismillah. Sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ito po yung kabanata ng banal na Quran, ang Al-Fatiha o ang pambungad. Bismillah. Ayan. So, bago po ang lahat, ayan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So, pwede po nating ulitin. Bismillahirrahmanirrahim. So, ang wikang tinatawag na English, ito po yon. In the name of Allah, the gracious, the merciful. So, sa wikang Tagalog po, ito po yung pagbabanggit sa Bismillah. Magsisimula ako sa ngalan ng Allah bilang pangangalaga ng tulong, gabay, at katugunan niya. Ang salitang Allah ay pangalang pantangi ng Rabb na tagapaglikha, tabaraka wa ta'ala, na siya lamang ang nararapat na sambahin at wala nang iba pa. Ito ay bukod tangi sa kanyang mga pangalan. Ayan. At bilang pagpapatuloy, at ito ay hindi maaring ipangalan sa iba. Ang Ar-Rahman at ang Ar-Rahim. Ang salitang Ar-Rahman, saklaw ng kanyang habag ang lahat ng kanyang mga nilikha. Ang Ar-Rahim, labis-labis ang kanyang awa at pagmamahal ng ganap sa mga mananampalataya, na ang dalawang ito, ang Ar-Rahman at ang Ar-Rahim, ay kabilang sa kanyang mga natatanging pangalan. Ayan, so ito po yung kasunod. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So pwede po nating ulitin yung ating napakinggan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayan. So, pwede po nating ulitin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sa wikang English, praise to be Allah, Lord of the worlds. Ayan. Sa wikang Tagalog po, ito po yun. Ang lahat ng papuri ay nararapat lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na Rabb o tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. Ito ay papuri ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili, na kalakip ang kanyang pag-uutos sa kanyang mga alipin, na siya ay purihin nila, na siya lamang ang Allah lamang ang karapat-dapat sa papuring ito, dahil sa siya lamang ang lumikha ng lahat at ang tinatawag na tagapangasiwa nito, tagapangalaga sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ayan. At sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya at pamamatnubay niya sa kanyang mga tunay at minamahal na mga alipin tungo sa iman. Ito yung wikang Arabic na nangangahulugan ng pananampalataya, yung iman at paggawa ng mabuti. So, yun po yung kahulugan ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, ang tinatawag na
Third verse po natin, ito yung tinatawag na pangatlong verse. Inshallah, pakinggan po natin mabuti. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. Ayan, so pwede po nating ulitin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ito po yung kanyang kapaliwanagan. The most gracious, the most merciful. Sa wikang Tagalog, ang salitang Ar-Rahman, saklaw, ang kanyang habag, ang lahat ng kanyang mga nilikha, at ang Ar-Rahim, labis-labis ang kanyang awa at pagmamahal ng ganap sa mga mananampalataya, na ang dalawang ito, ang Ar-Rahman at ang Ar-Rahim, ay kabilang sa kanyang mga tinatawag na piniling mga natatanging pangalan. Ayun po. So, ito po yung fourth verse na ating tinatawag na pakikinggan, inshallah. Pakinggan po nating mabuti. مالك يوم الدين مالك يوم الدين. Ayun po. So, pwede po nating ulitin. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. So, sa wikang English, Master of the Day of Judgment. Ito po yung sa wikang Tagalog naman. Siya, luwalhati sa kanya lamang ang bukod tanging nagmamay-ari at mangangasiwa sa araw ng muling pagkabuhay, at ito ang araw ng pagbibigay ng kabayaran sa lahat ng mga gawain, at ang kanyang pagiging bukod tangi sa pagmamay-ari at pangangasiwa sa araw ng paghukom, dahil walang sinuman ang mag-aangkin nito sa araw na iyon, at walang sinuman ang magsasalita maliban sa kung ito ay kanyang pahintulutan. Ayan. So, ito po yung fourth verse. At susundan po natin ng tinatawag na panglimang verse ng Banal na Quran, ang Kabanata Al-Fatiha. Ito po yon. Pakinggan po nating mabuti. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. So, ulitin po natin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa wikang English, it is you we worship, and upon you we call for help. Ayun. So, ito po yung kapaliwanagan sa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. At ang kahulugan sa wikang Tagalog, ikaw lamang ang aming susundan o susundin at sasambahin, o Allah, at ikaw lamang ang aming hihingan ng tulong sa lahat ng aming pangangailangan. Lahat ng bagay ay nasa iyong kamay. Walang sinuman ang nagmamay-ari ng anuman na kahit nakatiting na bagay kung hindi lamang ikaw, o Allah. Ayan. So, yun po yung kahulugan ng Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayun po. So, ito po yung kanyang pagpapatuloy pa at narito sa talatang ito, ang katibayan ng anumang uri ng pagsamba ay hindi maaaring ituon ng alipin ng mga tao, ng sangkatauhan ng Allah, kanino man, kundi sa Kanya lamang, sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At narito rin sa talatang ito ang lunas o gamot. Ayan, lunas sa sakit lunas sa puso mula sa sakit ng pagsasalig ng labis na atensyon sa iba bukod sa Allah, pagmamalabis, pagkukunwari, pagmamayabang, at pagmamataas. Ayan, so subhanallah. So astagfirullah kapag ganito yung ating nilalaman ng ating puso. Ayan, tinatawag na humingi tayo ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, at tayo ginabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang pagpapatuloy sa verse 6, bismillah, ito po yung ating pakikinggan, inshallah. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. Ayan po, ulitin po natin.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sa wikang English, guide us to the straight path. Sa wikang Tagalog, ito yung kapaliwanagan o tafsir. Turuan mo kami, patnubayan at gabayan patungo sa matuwid na landas. Patatagin mo kami, O Allah, sa landas na yaon hanggang sa ikaw ay aming makatagpo. At ito ang Islam, ang maliwanag na daan patungo sa pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at tungo sa kanyang al-Jannah. Ito ang paraiso o hardin na isinaling paraiso. Ito ang itinuro ng huling sugo at propetang si Propeta Muhammad. Sumakaynawa ang kapayapaan ng Allah at ang lahat ng mga propeta at sugo na nauna sa kanya. Katiyakan, walang anuman daan patungo sa tunay na kaligayahan ng isang alipin, kundi ang pagiging nasa matuwid sa Islam. Ayun. So ito po yung tinatawag na kapaliwanagan sa verse 6. So proceed tayo sa verse 7. So bismillah, pakinggan po muna nating mabuti. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayan, so pwede po nating ulitin sa ating napakinggan at ang ating nalalaman. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayan, so sa wikang English, the path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided. At sa kapaliwanagan po, ito yung ang daan ng mga pinagkalooban mo ng biyaya. Katulad ng mga propeta, mga matatapat, mga namatay ng syahid, o nagpunyagi sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, o nakipaglaban ng alang-alang sa Allah, at mga mabubuti silang mga pinatnubayan at matutuwid. At huwag mo kaming ihanay sa mga nagtungo sa daan ng isinumpa, yung mga nakaalam ng katotohanan, subalit ito ay kanilang tinanggihan. Ang tinutukoy po dito ay ang mga Hudyo at ang mga tinatawag na gumaya sa kanila. Gayon din ang mga naligaw, yung mga tumanggi at nawala ng pagkalayo-layo mula sa katotohanan, ang mga yaong nagaangkin. Ayan, so mga tinatawag na nagaangkin na tagasunod daw ni Jesus o si Isa alayhi wasalam. Nagaangkin sila na sila'y tagasunod, subalit hindi naman totoo dahil wala sa kanilang mga tinatawag na ikinikilos at sinasalita na nasa labas ng Islam. So lumalabas sila sa pananampalataya Islam pagka gano'n kung hindi nila tunay na sinusunod ang pamamaraan ni Hesus Kristo at sino mang sumunod sa kanila. At narito ang panalangin na ito, ang Al-Fatiha, ito yung pambungad, ito yung chapter 1 ng Banal na Quran, ang lunas o gamot sa puso ng isang Muslim mula sa sakit ng pagtanggi, kabangmangan at pagkaligaw. Ito rin ang katibayan na ang pinakadakilang biyaya sa lahat ay ang Islam. Ito ang pananampalatayang Islam, pinakadakilang biyaya sa Diyos, na kung kaya sino man ang nakaalam ng katotohanan at pagkatapos ito ay sinunod niya sa makatuwid, siya ang karapat-dapat sa matuwid na landas. Ayan, so ito po yung karagdagan. Kung gayon, walang pag-aalinlangan ng mga tinatawag na kasamahan o mga nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang karapat-dapat sa pagiging nasa matuwid na landas kasunod ng mga propeta. Ang talata ring ito ang nagpapatunay hinggil sa katangian nila at ang dakilang antas ng kanilang kinabibilangan na sila ay kinalugdan ng Allah, ng Panginoon Diyos,
maging ang pagbigkas ng salitang amin. Pagkatapos bigkasin ng tinatawag na Al-Fatiha, ito yung pambungad ng pagdarasal natin, ay isang kaugalian o sunnah o tinatawag na winika at ikinilos, mga kinaugalian na dapat bigkasin, na ang ibig sabihin ay dinggin mo o Allah ang aming panalangin. Magkagayon pa man, ito ay hindi kabilang sa talata ng banal na Quran at napagkasunduan ng mga paham o scholar, mga ulama, at silang lahat ay sumang-ayon na ang salitang amin ay hindi naisulat sa masahib o kopya ng banal na Quran. Ayun. So, ito po yung tinatawag na chapter 1 ng banal na Quran. So, nais po muna nating ikat ang tinatawag na audio recording na live ito dahil pwede po natin itong i-convert sa tinatawag na YouTube at alhamdulillah, at pwede rin natin na sinasuggest natin na magkaroon kayo ng Facebook live or Facebook downloader, ayan, o Facebook video downloader para in case na kahit na wala kayong na tinatawag na load, kapag ito na i-download na natin sa ating cellphone, ay patuloy pa rin natin itong mapapakinggan kahit na wala tayong load. So yun po yung ating ina-advise. So kaya naman ang purpose ng ating pagka-cut ngayon ng ating audio pansamantala ay para ito ay ating i-share ng simple dahil sa maliit na tinatawag na paggamit ng very economical na paggamit ng ating tinatawag na load. Ayan. So subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. At patuloy pa po. So magkakaroon pa po ng second part. Ito yung pagbasa naman ng tinatawag na chapter 2. So pansamantala lamang po ito at na tinatawag na pag-post, then again agad tayong mag-umpisa sa another chapter ng banal na Quran. So same system pa po yung ating gagamitin. So maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumadyo ang kapayapaan at ang pagpapalat awa ng Allah at ang mga biyaya ay sumainyo.